Sa kauna-unahang pagkakataon ay humarap sa media ang South Korean actor na si Kim Soo-hyun upang direktang sagutin ang mga isyu at alegasyon laban sa kanya kaugnay ng pagkakalantad ng relasyon nila noon ng yumaong aktres na si Kim Se-ron. Sa pamamagitan ng isang press conference na ginanap sa Seoul ngayong Lunes ng hapon, March 31, 2025, ay emosyonal na binasa ni Kim Soo-hyun ang inihanda niyang statement. Live na napanood sa halos lahat ng major TV networks sa South Korea ang press conference ng aktor. Sinimulan ni Kim Soo-hyun ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng paghingi ng tawad kay Kim Se-ron dahil hindi pa umano natatahimik ang kaluluwa nito bunsod ng mga naglalabasang kontrobersya. Inamin ni Kim Soo-hyun na natagalan ang kanyang pagsasalita dahil naduwag siya. Ngunit palagi umano siyang nagdadalawang isip dahil sa magiging epekto nito sa kanya at sa mga maaapektuhan ng kanyang desisyon. Ganito rin daw ang naramdaman niya nang i-post ni Kim Se-ron sa Instagram noong February 24, 2024 ang luma nilang litrato kung saan magkadikti ang kanilang mga pisngi. Doon nagsimula ang usap-usapang nagkaroon sila ng relasyon. Ngunit mariin itong pinabulaanan ni Kim Soo-hyun, sa pamamagitan ng official statement mula sa kinabibilangan niyang talent agency na gold medalist. Noong panahong iyon ay kasalukuyang umeere ang hit drama series ni Kim Soo-hyun na Queen of Tears. Ayon kay Kim Soo-hyun, naiintindihan niyang may mga taong hindi paniniwalaan ang kanyang pahayag tungkol sa nangyari sa kanila ni Kim Se-ron, pero nakiusap siyang pakinggan kung ano ang sasabihin niya. Dahil sa kasikatan at tagumpay na tinatamasa niya ngayon, madalas ay inuuna raw niya kung ano ang mas makabubuti sa kanyang career kesa kung ano ang nilalaman ng kanyang kalooban. Ito raw ang nagbunsod sa kanyang itanggi noong una na nagkaroon sila ng relasyon ni Kim Se-ron. Kalaunan ay umamin ang kampo ng aktor na nagkarelasyon nga sila, pero sa press conference kanina, nanindigan si Kim Soo-hyun na 1 taon lamang ang itinagal ng kanilang relasyon. Inamin ni Kim Soo-hyun na marami ang nagpayo sa kanyang manahimik at tanggapin ang posibleng mangyari sa career niya. Kalaunan naman daw ay makakalimutan ito ng mga tao at maaari na siyang makabalik. Kung nakinig daw siya ay hindi na sana mangyayari ang lahat ng ito. Ngunit hindi niya raw hahayaang manig ang kasinungalingan. Personal na pinabulaanan ni Kim Soo-hyun na menor de edad pa si Kim Se-ron nang magkarelasyon sila. Taliwas ito sa alegasyon ng pamilya ni Kim Se-ron na 15 anyos lamang ang aktres nang magsimula ang relasyon nito kay Kim Soo-hyun, na noon ay 27 na, at tumagal daw ito ng 4 na taon. Itinanggi rin ni Kim Soo-hyun na dahil sa kanilang naging relasyon at dahil sa pamimilit umano ng gold medalist na bayaran nito ang kanyang utang kaya winakasan ni Kim Se-ron ang sarili nitong buhay. Alam daw ni Kim Soo-hyun na may karelasyon si Kim Se-ron noong panahong sinusubukan siyang kontaken ng aktres, kaya nag-ong maingat daw siya sa pakikipag-ugnayan dito. Kasunod nito ay sinagot ni Kim Soo-hyun ang pag-uugnay sa kanya ng pamilya ni Kim Se-ron sa pagkamatay ng aktres. Sinagot din ni Kim Soo-hyun ang alegasyong pinadalhan ng kanyang talent agency si Kim Se-ron ng second notice na nagsasaad na bayaran ng aktres ang kanyang pagkakautang. Nagsalita rin si Kim Soo-hyun sa alegasyong isa siyang pedophile base sa palitan umano nila ng mensahe ni Kim Se-ron noong 2016. Ayon sa aktor, hindi siya ang kausap ni Kim Se-ron sa mga inilabas na chat messages ng aktres. Minanipula raw ang mga ito upang palabasang siya ang kachat ni Kim Se-ron. Sa huli, sinabi ni Kim Soo-hyun na tatanggapin niya ang mga batikos dahil sa kanyang mga naging desisyon. Pero hindi raw ito nangangahulugang totoo ang mga lumalabas. Titiyakin daw niyang papaimbestigahan ang lahat ng mga ebidensyang ilalabas ng pamilya ni Kim Se-ron laban sa kanya. Hindi raw siya padadaig sa pressure at patuloy na maninindigan hanggang lumabas ang katotohanan, upang protektahan ang mga taong naniniwala at nagtitiwala sa kanya.